James for three. Alexis attacking. Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Kasama sina Coach Jojo at Coach Janet Villa. Isang mapagpalang Sabado sa inyo mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes. At ito ang programang Puso at Lakas, Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Welcome sa mga teammates natin na nakikinig sa atin via DWAY 104.3 FM, K Radio sa Bicol, sa DXFE 1197, The Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM Radyo Kapit Bisig sa Palawan, and sa DXAS 1116, Your Community Radio sa Zamboanga. Tayo rin po ay napapakinggan via online streaming sa Facebook page natin sa Puso at Lakas, Sports sa Pinas, sa FEBC 702, DZAS o kaya sa febc.ph. Greetings po sa mga teammates natin na madalas makinig sa atin, si Rosa Arigin, si Ben and Maricar Loriaga, Julita Adamos, Jennifer Satingin, Kyle Joshua Chan, Nora Cancela, Faustina Habla, Coach Glendino Gopez, Jocelyn Panagiton, Clarissa Mendoza, Imelda Garces, Epifanio Salvador, Raquel Santiago, Baby Navisaga, Nestor Ballesteros, and Edmund Villarreal. Ako mga kagapay, our guest used to be a basketball player sa Cebu, no? Tapos naging assistant coach siya at maganda ang kanyang kwento from vices to being a servant of the Lord. Sa pagbabalik ng Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Time out muna kapatid. Magbabalik ang Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Uy! 13th month bonus na! Guys, paano ba yan? Nako, lilipad lang yan. Ipambibili ko ng regalo para sa mga inaanak at kapamilya. Ako? Itatago ko para magastos ko pang travel kapag natapos ang pandemic. Siyempre, andyan na ang latest cellphone na inaabangan ko. Kaya, alam na this! Be wise kaagapay! Pag-ibig at pagbibigay ang diwa ng Pasko. Maraming kababayan natin ang nangangailangan ngayon ng tulong. Walang maliit o malaking halaga kung ito ay bukal sa loob. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. Agapay ng sambayanan. Pusong kampyon. Siya na nga, luha at galak. Mga sikreto ng marugdog na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong kampyon. Mga kaagapay, our guest is a former coach sa Cebu, no? Sa Cebu Gems during the time of the Metropolitan Basketball Association. And dati siyang coach ni Junmar Fajardo, no? Kasama siya sa coaching staff sa University of Cebu. And right now, involved sa sports sa Municipality of Alicia, Province of Bohol. Let's all welcome Coach Rex Salvania. Hi, Coach Rex. Yes, Coach Joe. Good day to you, Coach Joe. Yeah. Coach Rex, paano ka ba na-involved sa sport ng basketball? Actually, na-involved ako nung bata pa ako doon sa amin. Kasi sinusunod ko yung kuya ko. Then, pagising ng umaga, malapit lang yung court sa amin. Kaya nga, nakita ko, nasunod ko sa kanila. Naglalaro silang basketball. That's why I'm now a basketball player and I'm a basketball coach. Coach Rex, ikaw ba were you a player of a high school team? And ano naman experience mo kung ikaw ay naglaro ng high school basketball? Yes, I'm playing basketball high school before dun sa
probinsya namin doon sa Taguluan, Misamis Oriental, sa Barangay Santa Cruz. And then, naglaro ako ng basketball doon sa national school namin during my high school time. And then, doon na, tuloy-tuloy. And then from high school, saan naman kayo napunta? Did you play college basketball or commercial basketball? After my high school, the Southwestern University Cobras basketball team, college team nila, pumunta ng Cagayan de Oro sa Xavier University. Naglaro sila against team namin. Then kinuha akong pinakabata na kinuha nila. Kasama ko sila Danny Lastimosa, mga kapatid ni Jojo, kasi never lang kami nila ni Jojo Lastimosa. So, kinuha nila ako, and then akong pinakabata. Then, ang tagal ko nakapasok, mga fourth quarter na yata, against the Southwestern. So, pagpasok ko, yun, naka 3-point shot yata ako noon. And then, pagkatapos ng game, kumain kami sa restaurant together with the Southwestern coaches and players. Tinanong nila ako, what age are you? And then, ano ka na? College ka na? Yes, I'm college. Bago lang ako kakagraduate. Then, sabi nila, in-invite nila ako try out ng Southwestern. So, pumunta kami ng Cebu, Southwestern, nag-try out. Pero, one of my coach sa Cebu, sa Taguluan, dating player ng CCC, University of Cebu ngayon. So may later akong dala recommendation to try out for CCC, UC na ngayon. So doon nag-umpisa na kinuha ko ng UC, pinalaro nila ako sa second team nila, Team B. Doon ako nag-aral, kinuha nila ako, libre pagkain, na varsity ako, may allowance, and then doon nagtuloy-tuloy ang pag-aaral ko and career ko ng basketball. Alam mo, Coach Rex, no, karamihan ng mga players, ginagamit nila yung basketball para magkaroon ng free tuition, no? Magkaroon ng magandang scholarship. And because of a scholarship, alam mo, pag ang tao ay nakapag-aral ng college, nakapag-graduate, mas mataas maganda yung ibig sabihin, yung pintuan niya, medyo mas lumalaki at lumalawak ang mga opportunities as compared doon sa hindi nag-graduate. I'm not saying na walang opportunity, na ang opportunity sa mga hindi nag-graduate ay maliit. No. Mas mataas lang ang opportunity pag nag-graduate at may college diploma. And I think for most players sa probinsya, besides loving the sport, gusto nila na mabigyan ng kasiyahan yung kanilang magulang to graduate. And kamusta po ang response ng mother nyo? Dahil kayo coming from the province and then you're going to go to the big city. Hindi ba nahirapan ng parents mo, payagan ka? Oo, at sa una talagang nahirapan kasi bunso ako sa amin. Pero pangarap ko talaga pupunta ng Cebu kasi may opportunity. And then one of my coach before is nag-encourage sa amin na sige, try mo. Wala namang masama mag-try. So nag-try out ako. And then yun na nga, sabi ko sa parents ko nga, makakatulong naman to sa akin and sa inyo kasi 6 kami. Nag-aral kaming 6. So, minus me. So, nakakatulong talaga. So, pinayagan nila ako. And then, grabe yung experience namin, 60 tryouts. And then, 3 lang ang kinuha. Parang ako, talon ng talon pag sabi ang coach namin is dating Olympian si Jake Rowas. Siyang kumuha sa akin and then sabi niya libre ka ng pagkain, libre ka ng bahay, libre ka ng tuition, saan yung record mo. So at that time umuwi ako kagad sa amin, kinuha ko yung record ko, balik ako kagad sa Cebu.
So laking advantage talaga for me na nakagraduate ng engineering, electronics, communication engineering at saka and then pag sinasabing masaya, ang saya ng parents ko at lalo na ako kasi parang dream come true na from province nakapunta ng Cebu. Alam naman natin na Cebu is the biggest, second from Manila. Alam mo, Coach Rex, no? Tryouts pa lang, even in Manila or even in other cities, pag tryouts, marami ng sisipot, no? In fact, iba daan-daan, sa inyo 60, but only 3 would be accepted, no? Or would be given an opportunity to play for the team. So ang baba ng percentage, nasa 5% lang ang makakapasok sa team. Ano tingin mo ang number 1, ano yung top 2 or top 3 na meron ka na tingin mo nakatulong sa'yo to make it to the team? Ano yung mga qualities na meron ka? Actually, number 1 dyan yung attitude, Coach Joe. Kasi ako, pag nakausap ko na yung coach or member ng team na hindi ako type na tao na nasa gilid. Gusto ko ay show up talaga ako, nasa gilid ako ng coach or something. Kailangan ko to close to him ba? So yun ang number 1 asset ko dyan. Number 2 is yung depensa. Sabi ni coach, kinuha kita kasi sa depensa kami, nakita ko. So, on 3 na kailangan namin, nasa iyo yung isa. So, yun ang biggest factor na parang advantage ko talaga sa kanila na nakapasok ako sa team. Alam mo, Coach Rex, no, binanggit mo attitude, no? Dalawa yan eh. Pwedeng sabihin na yung taong yan, may attitude yan. Ang dating nun, sa coaching community, pag sinabing may attitude, negative, no? But sa'yo, yung attitude mo of being proactive, you want to be beside the coach para maintindihan mo kung ano yung instructions. Kasi maraming mga players na minsan manghuhula or kunyari nakikinig tapos pagpasok sa loob ng court, mali-mali ang ginagawa. But kayo, you are proactive and then you just want to be 1 to 2 steps ahead para pagdating sa court, hindi ka na magkakamali, no? And because of that, sabi mo nga, yung attitude mo or willingness to learn, no? Willingness to absorb everything, no? Pangalawa, depensa. Defense is an attitude, no? Kasi kung tamad ka, hindi ka makakadepensa na maganda. Sabi nga ng iba na offense wins games, but defense wins championships. And ang depensa kasi, sabi ng iba, I hear this from a lot of coaches, and I believe in it, na wala namang malas sa depensa. When I say walang malas, ang depensa, tinatrabaho yan, no? Yes. Kung nakashoot ang kalaban, you give it to them. Dahil you gave everything to stop a player or to stop them from doing something na gusto nilang gawin. And Coach, because of this, tingin mo ba, Coach, na itong dalawa na ito nakatulong sa'yo being a player and also preparing you for life? Yes, Coach Joe. The 2 things na binanggit ko, there are positive and there are negative. 2 things talaga ang nangyari. Kasi being a defensive player na nalalapit kay coach, minsan naman, alam mo naman, probinsya, then nasa Cebu, punta ka ng city, iba ang province to the city. Kasi yung mga player line, na-experience ko din yung nilalait-lait ka, inano ka, kasi, para bang, that's, ano ba to? Parang hindi ako welcome today. Parang hindi nila ako welcome. The next day, uy, maganda naman. Parang ganun ba? Kasi ako lang mag-isa, nakatira ako sa tito ko, nag-try out ako.
lakad lang, balik, ganun. At saka doon na porsigido ako kasi nakita ko yung sabi ko hard work lang talaga, hard work lang talaga. Nag-positive lang talaga ako. So yun, natuto ako nga yan ito talaga, mag-positive ka lang. May mangyari. Pero the negative side din, pag sinubrahan mo, doon din ka din, mababagsak ka din. So ganun. That's before, yun ang natutunan ko talaga being an province player na nag-try out doon sa city. Coach Rex, binanggit niyo hard work, no? And because of your hard work, tuloy-tuloy persistent ka, no? Hindi ka nag-give up. And because of that, you were part of a lineup. Tingin mo ba itong being persistent, no? And yung attitude na fight, 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 go, 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 ito ba dapat katangian ng mga players ngayon? Dapat meron silang ganon kasi maraming mga players ngayon, meron silang entitlement, no? Bago pa lang sila pumasok sa team, ang dami nang hinihingi. Yung iba, allowance, may dorm, wala pang pinapakita. May ipapakita sila pero wala pa. Di ba? Tingin mo ba ano yung mga attitude ng mga players dati ngayon compared sa mga players ngayon? Ano yung difference? Kaya nga, Coach Joe, napakasarap talaga ng players ngayon kaysa dati. Ang dati, walang offer. Kailangan mo talaga trabahuin before mo yun makuha. Ngayon, oo, para bang nagsa-shopping na lang ng mga players, wala pang maipakita. That's the difference. Kaya nga, advice ko sa mga players ngayon na muna, kailangan pagtunan nila yung para bang walk the talk, not talk the walk. Parang ganun ba? Kasi iba ang mangyari. You expect this on this ganito, pagdating dun wala kang magawa. Then kaya nga discouragement lang ang mangyari. Kaya dami kong nakita sa NCAA, UAP, sa Manila nga dito, dami, offer. Anong school, universities, mga school sa Manila, nag-unahan, pero pagdating dun sa Manila, pag nandyan na sa Manila, magtaka ka, ba't hindi ginamit? Ba't yan? Ganun. Para bang, I'm not saying na, on papers lang ba? Parang ganun. Or marketing lang malakas, pero sa reality, mayroon parang kulang. Kaya nga, yung mga agent dyan sa Cebu at Manila na tumawag sa akin, humingi ng player, sabi ko sa kanila, pag ako'y mag-recommend ng player sa inyo, kailangan, titingnan muna natin. Hindi pwedeng, dalhin na natin doon, ganun. Kasi, pag hindi nakuha yung bata, discouragement yung ang mangyari eh. Kaya daming mga parents na tatawag sa akin na galing Manila yung mga bata nila na discourage. So sabi ko sa kanila, basta ganun, wag muna. Kailangan alamin. Kasi dami ding scam, Coach Joy. Daming mga agent na scam eh. Pira-pirahan lang yung bata, dadalhin doon. Then alam mo naman kasi, dahil sa offer, daming mga bibigay na anong term yan na bibigyan sila ng pag nakakita ka ng player, bibigyan yung agent, ganun ang mangyari. So that's why advice ko ng mga players or parents na siguro din nila na tatag talaga, may reason nga kailangan bakit deserving sila na pupunta doon. Mayroon silang factor na kailangan makuha ko ganito, hard work, depensa, or shooter ba talaga? Parang ganun ba? May ka talaga, may title ka talaga. Kailangan kunin ka. Alam mo, based sa binanggit mo, no? 3 things, no, na nilista ko eh. Number 1, yung player dapat ay hinog na hinog.
Hindi lang hinog sa skills, but hinog mentally, emotionally, psychologically, and dapat na-prepare ng magulang yan. Di ba? Hinog na hinog. So pagpunta sa Manila, hindi mabibigla. Number two, deserving. Kasi because of the practice right now of mga agents. Siyempre yung agents, sasabihin nila doon sa kausap nila, ito okay na. Kasi ang motibo ng agent, sana hindi ganito, ano yung motibo nila na money right away. Kasi pag may napadala silang player, definitely they are going to be paid. But ang masakit nun, pag yung player ay hindi hinog, wala pang kulang sa skills, yung attitude hindi pa buong buo, no? Yung kanyang value system, no? Sasabit lang. Tapos matibay na yung dibdib na pwede nang isabak sa mga sitwasyon na hindi niya na-experience sa probinsya. Kasi biglang pagdating sa Manila or pagdating sa Cebu, bright lights. Malaki na ang Coliseum. May kasabihan na may mga players na magagaling. Pero pag nadinig na yung tambol ng UAAP at NCAA, ang laro nila iba because of the pressure. There's the good side of it, no, Coach Rex. Players, maganda yung benefits. May allowance, may magandang tirahan. Wag lang in excess. No? Ang kailangan lang nila is may pera sila to buy books, may money sila to eat food. Hindi mo naman ibig sabihin nakakain sila sa mga restaurants. Tapos meron silang tirahan na parang akala mo 3-star or 4-star hotel. Blessing yun. But hindi yun yung dapat consideration. Ang importante is they have a good education and then marami silang matututunan sa coach nila who will prepare them for manhood. So importante dun yung coach na pupuntahan. And coach, because you're in the province and you've seen maraming mga agents, binanggit mo. May mga players na pumunta sa probinsya, tapos sad experience, no? Dahil instead na nagagamit na bangko, babalik sa probinsya. Tell me about yung mga storya na gano'n. Oo, coach. Kasi during my time with Coach Tonets Itori sa Cebu Gems, pinapadala nila ako ng Ateneo, Lasal to study. Si Franz dati, champion siya doon. Sila Ritualo, sino ba? Basta Ritualo na time yun. At saka yung Ateneo, yung malaki nila, sila Punaser, yung na time sila. So, doon, sabi niya, tawagan ko yung coach, punta ka doon. Ganun. So, ang laking experience ko doon. Ang nakuha kong experience doon, nakita ko yung level of Cebu players sa student athletes and the Manila student athletes. And then, sabi ko, iba talaga dito. Iba din ang Cebu. Iba din ang Davao. Kasi, nag-coach na dati akong UC players sa team B nila sa CTS na UC ako, ginawa nila kong assistant coaches. Ang dami ko ang task kong hangaba ko ng experience sa paglalaro ng palarong pambansa as a coach, as a kukuha ng mga players. And then pag kita ko dun ang level sa Maynila, sabi ko, iba talaga. So, nangyari, coach, one of my player, my friend, isang pulis na taga dito sa Bohol, nasa Cebu na siya sa USP. Ngayon, inopera ng Ruas City. May team sa Ruas. Pagkatapos, may agent ng Maynila team na kumuha sa kanya. So, yung bata, umalis sa Ruas, nag-ahol yata. Nag-ahol, pumunta ng Maynila. Pagdating ng Maynila, yung bata, nag-expecting too much na talagang ma-line up.
Pagkatapos dun, coach, laking problema, iniwanan sila ng mga agent. Buti na lang, may mga tao na tumulong sa kanila, pinalaro sila ng ibang probensya. So ganun, tumawag yung papa, sabi niya, what's your advice about my son? Ano ba gagawin namin? Ganun. So sabi ko sa kanila, tawagan niyo yung health corps sa RUAS. Mag-sorry kayo dun. Sabihin niyo kung pwede niyo makuha yung records niya doon. Payagan kayo. Kung hindi naman may babayaran dun, bayaran niyo. Babalik niyo yung bata sa Cebu. And then, ayusin niya yung pag-aaral niya, ganun. So wala talaga, ang kawawa yung bata. Then discouragement lang ang nangyari. So sabi ko sa bata, sige lang, ano pa naman, second year ka pa naman, may may 4 pa kayong playing years dito sa ano. Wala pa naman, hindi pa na 7 years ang sa Cebu. So sige, mag-ayos ka, mag-concentrate ka. Level dito sa Cebu, pwede ka naman. So, yun, nakabalik. Yung papa nga, kawawa, pulis, na namatay pa. Kasi parang pressured sa ano. So, yun, kinuha ni Coach Mike ngayon. Nandyan kang Coach Mike, nasa Southwestern ngayon. So, that's why, sabi ko sa mga mga parents na ganito, kaya nga, aralin muna. Kung ano offer, anong ganun. So yung mga agent naman, kasi pag kumuha sila, hindi naman pwede para kayong nag-sell ng item, di ba? Magsisell ka ba ng item doon sa ano mo, client mo na hindi maganda, di ba? So puro maganda 'yon. Pagdating doon wala ang bata, kulang sa skill. So, kaya, yan doon ang nangyari. So, sabi ko, okay, dami na experience na ganun. So, buti na lang, coach, nakabawi yung bata ngayon. Yung pag-aaral niya, pinursige niya, maybe next year or this year. Next year, mag-graduate na. Thank you so much, Coach Rex, no, na you are there to guide the parents. Kasi, yung mga magulang sa probinsya, syempre, hindi naman lahat knowledgeable. Pag inalok talaga ng langit at lupa, kung tingin nila, yun na yung langit at lupa nila, susunggabi nila. But remember, sa mga nakikinig sa atin, no, sa ating mga kaagapay, na there are only 8 universities sa UAAP. So, kukunti lang talaga makakapasok doon. That is the #1 collegiate league. Susunod na yung NCAA, no? And, yung mga agents kasi, I think we can trust them, but you should really do your assignments. Are they trustworthy? Yan ang tanong doon, no? Kasi, di ba? Oo, kasi we can trust them, but are they trustworthy, no? Kasi, ang goal ng mga ahente is to send players kasi they are being paid. Pero kung wala bang bayad, will they do that? Di ba? Yung talagang bottom line there is money. But I bless your heart, Coach Rex, dahil tinulungan mo itong bata. I know kung saan siya galing, sa Capiz, dahil nung binanggit mo yung Haircore College, which is a wonderful college sa Capiz. Tapos, they are taking good care of their players. They have a good basketball program. I met the owner who is a strong Christian, loves the Lord, si Joey, and mabuti binigyan nila ng pagkakataon kasi kung ibang university siya, magagalit talaga, iipitin ka, but yes, but we have a God, no, who gives us Amen. 1,000,000 second chances in spite of our shortcomings or sometimes our own selfishness, no. And mabuti nakabalik dahil tinulungan mo. There's always redemption. There's always redemption. No? We have a God who redeems us. But ang tanong dyan is, tayo ba'y pupunta sa Panginoon? Tayo ba ay luluhod? At we are asking for the Lord's guidance. No? Coach Rex, ano yung
yung mga trials na dinaanan mo but made you better? As a coach or as a person? Yes, as a person, Coach Joe, grabe kasi dati after my college years, happy na ako kasi nag-graduate ko na yung engineering ko. And then 2 offers na trabaho, ABS-CBN at saka GMA7 kasi basketball sa Cebu, intermedia noon, malakas na eh. So, one of my teacher namin na trabaho din siya sa ABS-CBN. So, inopera niya ako. From sa GMA, yung mga barkada ko, mga players kalaro ko sa college na nag-OJT and then isa ding manager ng yung mami niya sa GMA7, mga alinyo. Din, gusto nila ako kunin. Dito ka na mag-OJT kasi dami. Pre, gaw yung tawag. Gaw. Pagkatapos na natin dun, walang basketball, matapos na yan. Trabaho na tayo. Coach, ganito ang nangyari. May Cebu Gems, kinuha ko ni Tunets. Ano ba to? Ano gagawin dito? So, kasi doon ako happy, doon ako, pag OJT ko doon sa ABS-CBN, parang ang hirap dito. Hindi tayo kilala mga tao. Doon sa ABS, kilala naman ako, pero player din nila ako, kinuha nila akong player, pero ang problema, trabaho na ako, hindi na ako makalaro, hindi na ako makakoach dito. So, pag may offer si Coach Tunets, tinanggap ko, pero nasa UC na ako talaga. UC na. Kasi kasunod kami, practice ang Cebu Gems na 12-2. Ako ang next mag-practice sa University of Cebu High School team na assistant coach ako. Kinuha ko ni Atty. Stenso sa UC. So, assistant ako ni Jake Roas, assistant din ako kay Coach Dudong Agas noon. So, yun ang nangyari sa aking mga trials noon pagkatapos. Kasi coach, in my personal life, talaga, ako lang mag-isa sa Cebu, big Metro City, ganon. Ang nakita ko talaga, puro earthly. Talagang earthly talaga. Wala naman akong alam. Noon, pag nasa Cebu Gems kami, makikita ko si Coach Tata. Alam ko na kasi kay loyal siya na assistant coach, Coach Tata Merced, sabi, pag may nagdadala ng Bible, ganon, iniiwasan ko si Coach Tata. Ganon ang nangyari kasi wala namang nakasabi sa akin mag-guidance ganito spiritually, puro lang ako physically. Hindi ko naman alam na ganito pala ang ganon, na dapat sundin mo, kailangan balanse ka. So wala, nahirapan talaga, struggling talaga ako sa personal life ko noon. And then, yun, nagiging Christian ako pero pa ganun-ganun. Alam mo naman, ganun. Player ako. Then, ang hilig ko ng sabong noon, coach. Grabe. Manok kami ni Jay Ramirez, kasama kami. So, yun. Kasi, probinsya ako, city yun. Anong mga parang sikat, parang earthly talaga, o by disco doon, punta ako. Kasi akala ko doon ako mahahappy. Doon ang joy ko. So doon ko, disco, sabong, coaching. May pera naman kasi coaching. Then, prime time ko yun. At that time, prime time ko, daming kumuha sa akin. Walang guidance. Yun ang problema. Kasi ako lang mag-isa. Nasa quarters kami. Problema niya, problema ko din. Puro pera, puro kami. Pera-pera na ang usapan. Kasi pera-pera kasi nagsusugal ako noon. Yun ang problema. Hindi ko naman naabutan na ganito ako ngayon. May relationship ako kay Lord na partnership talagang everyday. May ka. Iba talaga. So that's why ang laking diferensya. Ang being an province to the city and then wala kang guidance, ay kayo lang mag-isa, ay ang hirap talaga.
ang nadaanan, napakahirap. Coach Rex, totoo yan, no? Kasi ako rin, naging assistant coach ako sa college teams, and ang bata na hindi na i-mold, no? Hindi na i-guide ng magulang at napunta sa syudad, medyo magugulat, no? Magugulat, tapos kung mahina siya, madadala siya dun sa bisyo, no? And but mabuti na lang nabigyan ka ng pagkakataon na to move away from vices, and then, or sabihin natin darkness, no? From the darkness and into the light. Coach Rex, paano ka naman napunta sa light kay Jesus? Ganito, Coach Joe. Before I'm going to Cebu, nag-tryout kami ng Southwestern. Yung coach namin dati, friend ni Jojo Lastimosa. Silang Jojo noon, Christian. At saka yung coach ko dati, Christian. Para bang, I remember na, may seed na talaga. Tinaniman na talaga ako. Ako lang, hindi ko lang talaga naintindihan. Being a vocal coach, being, ganito ako, walang pakialam. Walang pakiba. So, may tanim na talaga si Coach Bibit sa gilayan sa atin. So, ganito, binigyan, nag-pray kami, sabi niya, ganito, nag-Bible study kami sa amin noon, player ako niya, Bible study. Iniiwasan ko talaga kasi alam naman natin, Coach Joe, Katolik, napaka-Katolik ng pamilya ko. Then, I think 1992, 93 yan, Coach Joe. Dun sa amin, mas grabe yung Catholic than silang parang magdala ka ng Bible. Si Coach magdala ng Bible. Sabi namin, ano ba to? Basketball, Bible. Ba't Bible? Ganun ba? Hindi namin naintindihan. Pero sabi niya, talagang ito unahin natin. Ganun. From that, Coach Joe, nakita ko naman na experience namin. Panalo na panalo kami. Kaming dalawa ang parabang doon sila nag-rely sa amin. Kaming umiiwas. Pag umiiwas kami, Coach Joe, talo yung team namin. Interbarangay lang yun sa amin. Talo yung team namin. Pero pag kaming sumunod kay Coach, daming mangyari. Kahit parang ako, relax na lang sila ang naglalaro. Pero ako ang nagtitimon sa kanila. Parang leader ako sa team. So, ganun ang nangyari. So, pag punta ko ng Cebu, natuto ako kay Coach, yung mga ka-quarters ko ng mga player, teammates ko, mga Christian sila. Ang haba ng verse ng mga, Coach Joe, dun sa namin, sa bed namin ba? Ang haba. Ano ba to? Ang haba naman dito. Puro verse, sabi ko. So, may plano na talaga ang Panginoon sa atin. One of my player na babae, women, kasi nag-coach din ako ng women sa Cebu, University of Cebu. Pastor yung papa niya. Sabi niya sa akin, Coach, itong Bible na ibigay ko sa iyo, may talent ka talaga pero kailangan partner mo talaga ang Panginoon. Yun ang na-remember ko si Pastor na nasa Mabulo. Sabi niya, sige, basahin mo to hanggang matuto ka. Ang grabing challenge na nangyari sa anak ko, Coach. Kailangan kita maintindihan mo. Kawawa namang bata, ang babae, Coach, kasi ayaw nila ng parents na magiging tomboy. Point guard, magaling talaga maglaro na bata. Pigilan nila kasi gusto nila nga magpiano doon sa music team nila. So wala, ang bata umiiwas. Sabi niya sa akin, Coach, kung okay lang si Papa, papraktisin niya ako, palaruin niya ako. Magtrabaho naman ako doon sa Hindi lang kami maintindihan. Kaya, takas ng takas ang bata. 12:00 ng gabi, pinuntahan nila ako sa bahay namin, nag-pray kami doon. Sabi niya, ganun ko sala. Pag akong tumawag, ang bata sasagot. Pero silang tumawag, ayaw. So, parang, ako dito? Hindi ko yan naintindihan dati, Coach. Pero, pag talagang, ako pala ang frontarya ng Panginoon. Naintindihan, pag tinanggap ko si Lord, dun ko na naintindihan na ako pala,
ako pala ang purpose na ganun nakita ko. Na ganun, tinanggap ko na si Lord. Kasi yung mga negative ko noon, yung mga kabulastugan na ginagawa ko, that's my passport now na nagiging ako ngayon. Sabi ng Lord na surrender that lahat and then follow me. So, kaya ako, sinurrender ko na lahat, tinanggap ko na si Lord, and then I follow. Natuto ako, noon ko, magbasa ng Bible, hindi ko, parang walang. Sabi na, basa lang ng basa. Pero, ganun ba? Basa ngayon, bukas wala. Basa, wala. Wala. Basa. Pag nandyan si Kutsata, nakikinig, iwas. Kikinig, iwas. Nang nakita namin ni G, kasama kami ni Jay, nasa Cebu Gems kami, and nakita namin si Kutsata, papasok sa mall, kaya G-Rams, Kutstata! iwas kami kay Kutstata. Pero Coach, hindi, ganun wala pa rin kami akong lusot. Si Coach Al Solis nagiging Christian, nakaroommate kami. Doon, ano ba talaga? Si Romel Adocol, nasa Maynila team siya, ako nasa Cebu Gems, nagkita kami, Christian din siya. Pero pag si Romel Adocol, pag nagkita kami sa Cebu, talagang nilalapitan niya ako ba? Iba talaga si Romel, ang sikat na talagang, ano pa rin, anong klaseng tao yun? Yun ang naano ko kay, ang Panginoon may plano. Wala talagang imposible. Wala, kahit anong bagsak mo dito, Panginoon, lahat, ito ang earth, di doon ka, anong bagsak mo? It's the Lord, lahat. Siya ang lahat dyan. So, ganun ang naintindihan ko nga. Pasalamat ako, Coach, from the darkness, nagiging sa proseso, naintindihan ko nga, tama pala si Lord. Before the foundation of the world, na talaga ako. He chose us. Coaches na talaga. Ganun talaga ito. Ito na nakita ko na ngayon, Coach. May illumination na naman sa akin na din, kaya ka, vocal ka kasi doon ka kagawin. Kaya, ganito ka, ang teaching mo, physical lang dati, kailangan ngayon, may character building na. Ganun ba? So, Coach, ang dami ko ng experience about money. Sugarol din ako eh. Alam ko yan. Daming blessing. Pero may mga panahon na blessing pero hindi pala kung hindi mo maano ng tama, mali para ang resulta. So that's why pasalamat ako kay Lord na this is my passport na nagiging yung mga nadaanan ko na mga trials and obstacles in my life, naintindihan ko nga, ito pala ngayon. Napakasarap na nandito partner ko si ang Panginoon. Alam mo, Coach Rex, no, may kasabihan na kung walang kwento, walang kwenta. But yung taong ang kwento ay galing masalimuot, no? Kwento na galing sa kadiliman. Tapos ngayon ay kasama ng Panginoon, no? Brought from out of the darkness and into His marvelous light, no? Amen. Yung sa Psalm 23 nga, di ba? Sabi nga, it is the Lord pursues us. Sabi niya, it is His goodness and His mercy who follows us all the days of His life, and we shall dwell in the house of the Lord forever, no? Si Lord stubborn, no? Kung talagang pinili ka niya, chosen, elected, talagang hindi ka niya tatantanan. And thank you, Lord, no, na hindi mo kami tinantanan ni Coach Rex Salvaño. Coach Rex, now that you nabanggit mo sa akin dati na you went into Bible school, do you have a favorite verse that you would want to share sa mga taong nakikinig sa atin? Yes, Coach Joe. Jeremiah 33:3. Call to me and I will answer you. I will show you great and mighty things which you do not know. Yun talaga, Coach Joe. Wala na ako. I share this
So, because na-experience ko dati. Wala na talaga akong pera, nasa hospital ako. Kinuha akong coach ng Holy Name University dito sa Bohol. And then, hospital ako. Walang pera, coach Jo, wala lahat. Taas yung high blood ko, BP. Then, after 3 days, wala, hindi coach, hindi nag-low. Parang hanggang 160, aakyat. Sabi ng doktor, ano ba ginawa mo? Lahat ng mga adjustment natin, yung medisina, binigay ko na lahat. Sabi ko, wala naman, doktor. Relax naman ako, doktor. So, huwag kang do not go outside, you stay in your room. Kasi delikado to, ganun. Delikado. Pero Coach Jo, may talaga illumination yung Panginoon. Basahin mo yung Bible, Ang Bible, Coach Jo, naiwan ko sa Cagayan de Oro sa amin. Kasi taga Cagayan de Oro, taga Misamis Oriental ako, Region 10. Taguluan, Misamis Oriental. So, tinawagan ko yung ate ko, nasa hospital ako, ganito, gano'n. Nag-worried sila. Sabi ko sa kanila, huwag kayong mag-worried, pray lang tayo, gano'n. Pray lang, pray. Ang response ng ate ko, sige, pray tayo do, gano'n. Kawawa ka naman, kayo lang mag-isa. Iyak ng iyak. Sabi ko, gano'n lang, padala mo yung Bible, padala mo din yung sa PhilHealth ko, and then, utusan mo yung pamangkin natin. Ganito, Coach Jo, 4 days after, yung Bible na binigay, Coach Jo, ang isang Christian sila, Pastor Gary, Visitasyon, na-quote ako, Coach Jo, ng isang Christian school ng Cebu, Bethany Christian School, and then Chinese pumunta sila, nagdala sila ng team ambassador, basketball team. Sports ambassadors. Sports ambassador. Naglaro kami. One of the coach doon na Americans. Nakalimutan ko yung pangalan, binigay ni coach ni Pastor Gary dati. Binigyan niya ako ng Book of John, ang ganong kalait. Sabi ko, ito na naman. Religion na naman. Sa isip ko. Religion na naman. Pero ako, Coach Jo, at that day, doon ako tumanggap. September yan. Nakalimutan ko lang yung year. So, doon nag-start. Then Coach Tata encouraging me kasi UC, Loyler, kanang M. Loyler, papractice sila. Coach Rex, basta gano'n. Simba tayo Sunday. Coach, ganun lang ako. Pero yung Book of John na nabasa ko, Coach, English yun. Naganap ako ng Bisaya. Binasa ko talaga. Doon I remember, Coach, na nandun ako sa hospital sa Bohol. Wala akong pera. Wala na. Worried na talaga ako. Anxiety na, self-pity na. Paano gagawin to? Kaya, pagbasa ko ng Bible, Coach, dumating yung Bible at saka PhilHealth ko, pagbasa ko, Jeremiah 33:3. Sabi niya, call to me and I will answer you. I will show you great and mighty things which you do not know. Translate na naman ng Bisaya, Coach. Talaga, excited talaga ako. Coach, at that time, yung BP ko, Coach, 120/80. Pag akyat ng doktor, nag-rounds yung doktor, sabi niya, ano ba ginawa mo? Bigla namang, sabi, out na tayo bukas. Sige, Dok, out tayo. Okay. Kumusta ka na? Magaling. Yes, Dok. Ano na ko eh. Gusto ko maligo, Dok. Sige, ligo ka. Ano ba talagang ginawa mo? Sabi, nandun ako sa CR. Suka ng suka ako, Coach, dahil sa tambal na pinainom sa akin. Suka ng suka. Sabi niya, basa ka naman. Doon, Coach, at that moment, at that time, until now, hindi na talaga ako, hindi ko na binitawan yung word of God sa akin. From Amen. That until now, nagkaroon din akong problema sa married life ko.
Nagka-separate kami sa asawa ko. Then nagka-death threat din sa ako, coach. Yun, grabe. Yun na talaga, surrender na talaga, sabi ng Lord. Surrender na wala. Pamangkin ang ginamit. Pamangkin ko ang ginamit. Sabi niya, ito, read. Kasi, discourage na lang. Uwi na ako sa amin. Wala lahat ko. Kasi may tindahan ako dati, coach. Friend ako na dahil sa sugal. May small business ako na piggery. Wala. Yun, down din. Kasi wala na. May lupa din ako, coach, na noon, nabili ko lang during Cebu Gems, mga 120,000. Nung naka-problema ako, bibili ng 4 million. Hindi ko na binta ng 4 million kasi may problema dito sa Bohol. Na binta lang ng mga 300,000. So, yun, coach, na lahat, wala. Ganun. So, sabi ng pamangkin ko, Tito. Kasi Christian siya eh. Tito, basahin mo si Jonah. Binasa ko lang lahat si Jonah. Baka Tito, may kinausap ka ng ang Holy Spirit ko, Joe. Baka kinausap ka ni Lord dati. Wala ka. Like Jonah. Binasa ko. Mga 3 months paulit-ulit basa. Iniintindi ko talaga. Ang story ni Jonah, ang ganda pala. May hope pala. Kasi kaya nga si Jonah, siya eh. Hindi niya sinunod yung sinasabi ni Lord. Kaya nga, ganito, parang ganito siguro ko. Ganun ang hope ko. And then, laging makakita ako sa, coach, Jeremiah 33:3. Jeremiah 33. Yun na, nag-study ako. Then, pagkatapos, uwi ko sa amin, walang-wala. Wala talaga, coach. Nag-wonder ako, paano ko nakalampas sa mga testing ng tunga? Walang pera, wala na akong coaching, wala lahat. Paano? So, doon pag-uwi ko sa amin, coach, may cousin na pastora, nagsimba ako sa Christian school. Nilakita niya ako. Uy, gawman sa Bisaya. Magkulit ka. Sama ka sa amin. Gawin ka naming leader sa mains. Yan. Sige. Pumunta ako. Sabi niya, go. Ganito ang gagawin natin. Mag-aral ka. Sabi ko, aral? Iba, mga 15 years na yata, wala akong aral. Wala na. Talaga yung mind ko. Sabi ko, para bang nag-pex na yung mind ko ba? Hindi ako growth mindset dati. Wala akong alam. Hindi ko naintindihan. Sabi niya, try ka lang. Mag-sit and ka lang doon. Coach, ang plano ko, mag-short lang ako kasi basketball player tayo. Punta ng pag-aaral ng theology. Sila coach. May experience na parang pastor na talaga ba? Ganito. So, hindi pwede. Kailangan mag-pants ako. Ganun. So, pagdating ko nakinig lang ako, nag-sit in ako doon, nag-enroll ako. Sabi, enroll ako? Wala akong pera. Magbabayad ako ng tuition. Magkano ang tuition? Ang mura lang, coach, ang tuition doon. So, binayaran kong tuition. Doon, bigla, coach, tumulo yung luha ko. Ang sarap pala mag-aral. Word of God. Ganun. Doon nagpursigi ako. Doon pursigi. Pandemic time yan, coach. Then Coach Tata called me, tinawagan niya ako. Kumusta ka na, coach? Kasi assistant niya ako. Alam niya gawi ko. Ba't tumiwas ka? Ba't umuwi ka? Coach, wala problema, coach. High blood ako, gano'n. Wala. Coach, talagang walang imposible kay Lord. Ni-restore niya lahat. Yung piggery ko, small piggery ko, ngayon, nag-umpisa lang kami ng maliit na baboy yan. Ngayon, 6 na. 6 na kanang inahin. Restore niya, malaki ang binigay. Yung prenda ko na
na store ko, maliit lang. Pero maybe I prayed to the Lord na na makuha ko ulit. And then, separate kami sa asawa ko, anak ko. Biglang nag-pray kami nila, Coach Tata, 3 years na prayer namin na ma-reconcile kami sa anak ko at saka asawa ko. Coach, grabe, Coach. Walang imposible. Nag-reconcile talaga kami sa anak ko at saka asawa ko. Hindi naman 100% na reconciliation, pero may communication na talaga ako sa kanila. Yung anak ko talaga sabi niya, batikos ako kaagad, daddy kita, ganun ka pala, sugarol ka pala, ganun na, wala. Sabi ni, during sa huddle namin, coach, huddle namin nila ni Coach Mike, Coach Tata, dami kami taga Cebu mga coaches. Talagang umiyak ako during the pandemic time kasi noon, Coach, happy-go-lucky lang ako, sugal, hindi ko naman, ang mindset ko, wala sa pamilya, puro lang gwapito dito, laro doon, sugal dito, ganun ang nasa mindset ko. Pero noon na I straight my path, doon na ako nagsisi, Coach. Ganun man talaga, wala namang nauna na magsisi ka, doon man sa huli. Pero my experience is na ginawa na buwang loob ko na talagang ma-restore kami. December 24, nag-plop sa messenger ko yung anak ko. Tinext ko kaagad ko, opportunity to, answered prayer to. Munik yung pangalan sa anak ko. So, Daddy? Ganon. Uy, kumusta? Ganon. Batikos, Coach. Talagang sabi niya, Daddy kita, magpakilala ka ngayon. Ano gusto mo? Forget and forgive lang? Hindi. Kailangan show to me. Sabi ko, sige Bob. Hindi naman ako nagsabi na babawi ako, pero sabi ko, may Panginoon. May hope na sa Kanya. Babawi talaga ako. Ngayon, Coach, ang ganda ng relationship namin sa anak ko. Kasi nag-aaway sila sa mami niya. 8 years din ako hindi nag-support sa kanya. Ngayon, nag-support ako sa kanya. May blessing na favor na binigay ni Lord sa amin. Sabi ko sa naka-share pa ako sa kanya, naka-minister pa ako sa kanya, mga advices lang. And then hindi ko naman siya pino-force nga, kailangan mo ganito. And then she is in Living Word. Before sila Coach Al, sama sila. So hindi problema kasi Christian school ang foundation niya. Oo. Coach Rex, thank you so much. Yes, mga kaagapay, if we've heard yung storya ni Coach Rex, malaman, but it takes a lot of humility. Sabi nga niya, Jeremiah 33:3, call to me and I will answer you, and I will tell you great and mighty things which you do not know. Importante lang is tumawag lang talaga tayo sa Panginoon. Diba? Tayo mismo if we need to ask for forgiveness, and the Lord is good, for His love endures forever. Thank you, Coach Rex, for your time. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at inyong napakinggan ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng Sambayanan, miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang Sabado po sa inyong lahat. Puso at Lakas Sports sa Pinas.